Sir, Anong paliwanag bakit ganyan karubdub ang debosyon ng mga Pilipino sa Poong Nazareno? devotion at panata. May slight difference kasi ang devotion at panata. In devotion, pwedeng nandun ang puso mo, anything and everything na gagawin mo, ino-offer mo, that's a devotion. Yung panata seems na kailangan may action. Yung panata, ibig sabihin na meron kang gagawin, may paulit-ulit kang gagawin, meron ka ng nakaplano. Kasi sabi natin, every year nangyayari itong mga bagay na ito, no? Kasi this is part of a panata. Panata means, bakit ba nagkakaroon ng panata at bakit may panata, ano? Before pa dumating ang mga Kastila, panahon pa nung ating mga sinaunang katutubo pa before dumating mga Kastila, meron yung sumasamba tayo sa mga anito, sumasamba tayo sa mga Diyos ng kalikasan. So, sa pagsambang yun, kailangan natin ng meron tayong ino-offer, merong kapalit dun sa mga hinihingi natin, meron tayong kapag may hinihingi tayo or nagpapasalamat tayo or humingi tayo ng tawad, ano, it's in human nature na ang pakiramdam ng tao na kailangan para mapagbigyan ako, may kapalit ito. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay mga paghiling sa kanilang pinapaniwala ang bathala, may kapal, Diyos. So mali pala ang aking termino, no? Ang tamang termino dito sa traslasyon o kay Jesus Nazareno ay panata, hindi debosyon. Is that what you're saying? Tama naman po. Pareho naman po. lang, pareho. Panata at debosyon, Yun. goes hand in hand. Kasi wala kang panata kung wala kang debosyon. Mauuna yung devotion. Devotion ay yung pagmamahal mo, yung paniniwala mo, it goes hand in hand. And yung action mo in order for you to prove that devotion is what panata is. Okay, so para tanong ko nga is bakit nga ganun? Karubdob. Ganun Yung katindi. why? Oo. Kung titignan natin sa dynamics ng sa translation, no, meron tayong crowd mentality. May dynamics kasi ang group eh. Kung wala masyadong taong nandun, the panata would also be there, the devotion would also be there. Pero iba kasi ang pakiramdam kapag you are with a group. Ang group nagiging crowd, ang crowd nagiging mob. Hopefully yung mob hindi magkaroon ng riot. So iba ang crowd dynamics, iba ang dynamics sa pagmarami kayo. It seems that you're unstoppable. Sometimes we feel that we are above the law. Sometimes na kapag marami kayo, you could do things na kahit pinagbabawal, like sa'yo, bawal umakyat at makakapatagal. Iba ang dynamics ng crowd. Parang hawahan, Doc. Hawa-hawa. Parang nakakahawa kasi ang ganyang klase ng debosyon o panata. Ganun ba yun? That's true. Alvin, kung mapapansin mo, no, you've been doing this reports every year, no? Si Tito Doris din. Kung mapapansin nyo, yung mga taong nandun na, yung sumisilip lang, yung nag-observe lang, na hindi naman naniniwala sa ganitong klaseng devotion, no? Pag nandun ka at mararamdaman mo yung pakiramdam, yung feeling, maobserbahan mo yung mga tao, iba yung pakiramdam. It seems that pati ikaw gusto mo na ring sumama. That's the phenomenon of a crowd. Okay, go. Pero pagka ganyan po, yung sinasabi ninyo na panata, paano kung hindi natupad o hindi na ibigay sa'yo yung hinihiling mo? Ano ho ang epekto nito? Ganun pa rin po ba katindi ang debosyon at panata? Doon lumalabas ang pananampalataya. Yung pananampalataya naman na sasabihin mo, yung paniniwala mo na it will happen, dadating yun, ibibigay din sa akin yan, nasabing in God's time. So, magkakasama yung mga bagay ni Tito Doris kasi when you are hopeless, when you want a miracle, you want something na sometimes pangit mong pakinggan, ano, parang shortcut and easy way, talagang gagawin at gagawin mo't lahat. Lalong-lalo na kung ito ay may hinihiling kang, sabihin na natin talagang ang pinag-uusapan natin ay life and death situation o kaya ay something na your hopes and dreams. Talagang ibibigay mo ang anything and everything para makasama at ma-prove mo sa pinaghihilingan mong Diyos na ito ay karapat-dapat ako sa hinihiling kong ito. Prof.